Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op. Pero bago ang lahat mga kababayan, nais ko lang magpasalamat po sa ating mga taga-suporta, sa ating mga manonood, sa mga kababayan nating OFW, at sa mga nagti-team replay, magandang tanghali, umaga, gabi. Kasi naway kayo po ay safe lagi at mag-iingat mga kababayan. O eto na. Kakapasok lang po na balita mga kababayan. At pumutok dito sa Davao City na itong si Arturo Las Cañas mga kababayan. Itong tuta ni Trililing. Talagang nakarma ng mga kababayan. Dahil ayon dito sa balita mga kababayan, basahin natin alam niyo naman itong si Arturo Las Cañas mga kababayan. Ako'y naaawa dito Kasi halatang halata naman na nabayaran talaga, no? Kasi biro mo, hindi naman magsasalita 'yan. At manira na lang kay former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Davao nung una na dati pang mayor mayroon daw Davao Death Squad at nangyayari talaga 'yan sa Davao City. Ako'y naaawa lang kasi sa bigla niya pagsulpot, dati pa at sinakyan ito ni Trililing, binigyan siguro ng malaking kantidad na halaga. Kaya ito ang nangyari kay Las Cañas mga kababayan, no? Kawawa yung mama kasi, ewan ko ba kung maawa ba kayo dyan, matanda na rin. Tsaka ang alam natin dyan kay Las Cañas, mga kababayan natin, meron niyang sakit, no? Nagda-dialysis na yan. So, ibig sabihin, parang siguro, ginawa na lang yan siguro niya, suicide na lang, no? I-suicide na lang niya na tabla-tabla na to, basta magkapera ako, gagawin ko na lang lahat, no? Makasurvive lang ako sa aking buhay kasi nga, mahal kaya ang bayad, no? Ng dialysis. Ito po ang balita ngayon, no? Las Cañas ipinapa-aresto. Ayun, no? Naglabas ng alias warrants of arrest ang RTC Branch 10, Davao City laban sa dating pulis na si Arturo Las Cañas para sa mga kasong cyber libel, murder at attempted murder. Itong cyber libel pwedeng mag-bail, magpiyansa. No, itong attempted murder mga kabayan, dalawa to no? Ayon sa balita, dalawa po yung attempted murder which is pwede rin mag-bail or magpiyansa. Pero yung murder mga kabayan, wala talagang piyansa yan. Noong Hunyo 9, 2025, inutos ang kanyang pag-aresto sa kasong cyber libel sa ilalim ng cybercrime law na may piyansang 48,000. Ayan na. May mas mabibigat pang kaso si Las Cañas na murder na wala namang piyansa at dalawang attempted murder na tig 120,000 pesos ang piyansa. Ayan, nakarma tuloy itong si Las Cañas, itong tuta ni Trililing. Inatasan ang mga otoridad na isagawa ang pag-aresto sa loob ng 10 araw. Si Las Cañas ay retiradong pulis at umaming kasapi ng Davao Death Squad ay tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nananatiling pugante. Ito na nga mga kababayan, panalo dito si Tatay Digong. Yung ginawa nilang kahihiyan, yung isinapubliko ni Las Cañas, itong mga di umano na mga pangyayari sa Davao, no, regarding sa Davao Death Squad, ayun, kinasuhan na po at tuluyan na po itong huhulihin at aarestuhin ng kapulisan. Alam niyo naman ito si Las Cañas, no? Talagang ubod ng sinungaling, no? O kung mayroon mang pagkatotohanan, di dapat sanay nanaig na sila. Pero bakit until now, wala pa ring sagot, no, doon sa kaso or sa inihain nila, lalong-lalo na sa Trililing, hanggang sa napustaw na ba? Hanggang sa napustaw na yung career ni Trililing, di nakarma din siya. Sana mga yung Trililing, wala nang career sa politika, no? Kesyo hindi nila makaya or hindi nila diinan si Tatay Digong dahil diyan sa inilabas na affidavit or itong ginawa ni Las Cañas patungkol diyan sa pambibintang nila kay Tatay Digong, dito nila tinira si Tatay Digong doon sa war on drugs. Grabe naman, nakakalungkot. Nakakalungkot para sa isang taong may sakit na dialysis, ngayon magbabayad ka pa ng piyansa at puhulihin ka na ng mga kapulisan otoridad dito sa Davao City. Sa kabilang dako mga kababayan natin, nako po, naglabas po ng galit, no? At puot itong si Senator Rodante Marcoleta patungkol diyan, no?
sa isang komedyanteng nagngangalang Vice Ganda. Ha? Kasi wala namang ginawa, no? Sa kanya mga concert, kung puro na lang paninira. Abay, akalain mo, ilang tao na kaya, no? Na pinagtatawanan nitong si Vice Ganda dyan sa kanyang mga konsyerto. Iisa pa dyan, itong si Cynthia Villar, nakatikim na yan. Ha? Nakatikim ng panlalait ni Vice Ganda. Itong si Jessica Soho, hindi rin nakaligtas, nakatikim din sa pamumutya at no, ginawang katawa-tawa itong si Jessica Soho, no, dahil nga doon sa yung timbang-timbang, yung weighing scale. At ang panguli, ito si Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ha? Sinabi pa naman niya, tingnan niyo yung pagmumukha ni Marcoleta kung matatawa ba kayo. Abay, pumalag po itong si Marcoleta. At ngayon, kinakarma na. Kaya siguro, dahil sa mainit ngayon si Vice Ganda sa isyong viral na kinakasakutan niya, itong bakla na to, nasuspende or naban ba kaya? Totoo kaya ito? Kasi nagpaalam na po sa Showtime itong si Vice Ganda, wala namang klarong dahilan kung ano ba talaga ang dahilan ng kanyang pagkasuspende or pagpapaalam, no? Ang narinig na nating usap-usapan, mayroon daw hindi magandang mangyari o hindi magandang nangyari sa set ng It's Showtime. Di kaya palabas lang ito? Di kaya para makakuha ng simpatya sa kanilang manonood sa It's Showtime at sabihin na lang nila na mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng set ng It's Showtime? Nakakapagtaka naman at nagkataon pa na kung saan mainit ngayon si Vice Ganda dahil sa kanyang pambabastos kay Tatay Digong at kay Rodante Marcoleta. Naaapektuhan na din itong mga sponsorship ni Vice Ganda, mga kababayan. Kasi nga naman, kung ikaw ay isang sponsor na isang bigating artistang sikat di umano, tapos ganyan ang ipapakita sa milyon-milyong katao Pilipino na gano'n ang endorser mo. Sino ngayon ang tatangkilik, no, sa endorsement o sa produktong ini-endorso ni Vice Ganda kung gayong ganun kabalasubas ang inyong endorser? Kaya ito ay isang aral at leksyon, no, sa mga komedyante na wag naman, no, masyadong garapalan at saka masyadong ginagamit, no, ang pangungutya, ginawang katatawanan ng isang tao tapos para lang kumita. Di ba? Kasi pwede ka naman mag-joke, walang problema sa joke. Komedyante nga Pero kung labis naman at sobra-sobra, abay hindi na po yung tama, mga kababayan. At sa kabila nito, nag-react at ipinagtanggol pa ng iilang artista itong si Vice Ganda na wag daw, no, idadamay ang nanay ni Vice Ganda. Ayon yan, no, sa kaibigan na artista ni Vice Ganda na si Pokwang. Tanong ko lang, Miss Poki, bakit ikaw ngayon ang nagsasalita na wag idamay ang nanay ni Vice Ganda? May kinalaman ka ba sa ginawa ni Vice Ganda? Yung act niya doon mismo sa kanyang konsyerto? Kung walang kinalaman at ayaw mabash itong nanay ni Vice Ganda, bakit tinira ni Vice Ganda ang dating Pangulo ng Bansang Pilipinas na kung saan matanda na yon, naghihirap, nasahig, tapos ginawan pa niya ng script na katatawanan? Yun po ay isang pagkawalang respeto, no, sa individual na mga kababayan nating Pilipino. Ito po sana magbigay aral at warning na hindi porket sikat ka, untouchable ka na. Tingnan mo ngayon, yung endorse o yung sponsor ni Vice Ganda doon sa concert niya, pinapatawag na ngayon kasi kabilang at dawit pala dito sa mga online gaming na mga illegal. Ito isang sampal, no, sa katotohanan na hindi porket komedyante ka, artista ka, untouchable ka na. Pero yun pala, yung mga sa likod ng iyong mga sponsor, dawit pala sa mga illegal na mga aktibidades. Hanggang dito na lamang, mga kababayan natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!